mong Espiritu, Lord, sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, Panginoong Diyos, ngayong gabi, O Lord. Dahil nais namin, Lord, na ma-encounter ka namin, Lord, personally, Panginoon. Hallelujah, na ikaw, God, ang magtrabaho sa aming mga buhay. Na ikaw, Lord God, ang Banal mong Espiritu, Lord God, ang siyang magpaintindi sa amin, Panginoon. Kung ano ang pinakamensahe mo sa aming sa gabi ito, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, I pray na i-empty mo, Lord, aming mga puso, Panginoong Diyos, anuman ang mga hindi karapat-dapat, Panginoong Diyos, anuman ang makikita mo na hadlang, Panginoong Diyos, na matanggap namin ang mensahe mo, hadlang, Panginoong Diyos, na hindi makapag-penetrate ang Holy Spirit, Lord, sa aming mga buhay at buong aming pagkatao, Lord. I pray in the name of Jesus, Lord, na i-empty mo, Lord, aming mga puso, Panginoong Diyos, na upang malinis, Lord, na malagakan ng iyong mga mayayaman, banal at makamangarahin mong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Lord, sa mga buhay ng mga kapatid ko na to, Lord. And I pray, Lord God, na ikaw ang mangusap sa bawat buhay, Panginoon Diyos, bawat puso, Panginoon. Pagkakatiwala namin, Lord, sa iyo ang gawain na to. Wala kaming magagawa, Lord God, kung wala ka sa amin, Panginoon. As you have said in your word, Lord God, apart from me, you are nothing. Amen, Lord God. Kaya nga po, Lord, nandito kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Nagmamakaawa, Panginoong Diyos. Hallelujah, begging your mercy, O Lord, sa bawat buhay. Have mercy on us, Lord God. Let your love reign in our heart and our life, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord. At mga kapatid ko, Lord God, kung sino man sa amin, Panginoong Diyos, ang dumako sa panambahan mo, Lord God, na may daladalang mga alinlangan, may mga daladalang mga kalungkutan, Panginoong Diyos, hindi man maintindihan ang buhay. I pray, Lord God, that the Holy Spirit, Lord, na magpwede sa amin, Lord Jesus. Kami naniniwala, Lord God, na pagkatapos ng gawain mo ng Panginoong Diyos, aming mga buhay, na-refresh mo nun aming mga puso at buhay, Panginoon. At uuwi kami, Lord God, may daladala ang iyong mensahe na siyang nagbago sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, empower your words, empower your message tonight, Panginoon Diyos, sa bawat isa, Panginoon. And plow our heart and cultivate our heart, Jesus, by your words, O Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Empower your servant, Lord. Because, Lord God, apart from you, apart from the Holy Spirit, Lord, I can do nothing, Lord. Lord, I cannot make it my own intellectual ability, Panginoon, just to preach your words, O God. But only the Holy Spirit, Lord God, to give me the power, Lord. Go with the wisdom and knowledge, Lord God, to preach your words, to preach the gospel, Panginoon Diyos, among our brethren, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Diyos. Ilagay mo lamang po ako, Lord, sa iyong sa aking pinakamababang bahagi ng buhay ko, Lord. At ikaw ang may taas, ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati, Panginoong Diyos. Hallelujah. At ang mensahe mo lamang ang matanggap, Lord. At I pray that the Holy Spirit, Lord, na siyang i-open niya ang aming mga pandinig, Lord, at mapakinggan ka namin. At maunawaan namin, Lord, ang pinakamensahe mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Ama, binabalik namin siya mga pinakamatis. Pagpuli pa sa salamat. Sa kalan ng Ama, ng Anak, ng Banal mong Espiritu, in Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. So, mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Parang mainit yata, no? O ako lang yung nainitan. Amen. Isang magandang mga kapatid. Sinyalis. Amen. Na may gagawin ng Lord sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. So, welcome natin ang Kuya Raylan. Mga kapatid na matagal araw din, mga kapatid, hindi natin nakita, nakasama. But praise the Lord, mga kapatid, dahil dininig niya ating mga panalangin, dahil
Ang sabi man ng Lord na kung siya ang magsimula sa ating mga buhay, mga kapatid, siya rin magtatapos. Amen? So, ngayong gabi, ako'y nagagalak, mga kapatid, at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil nakita ko yung mga kapatid ko na naman. Amen? Hallelujah. Amen. At ako ay naniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay may gagawin sa bawat buhay natin. Amen. Ang sabi niya sa kanyang salita, mga kapatid, it is the same with my words. I sent it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Amen, mga kapatid. Kaya pag narinig natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoong Diyos, hindi ako maniniwala, mga kapatid, na wala siyang gagawin sa ating mga buhay. Amen. Even man na hindi natin ito, parang wala lang, mga kapatid, basta narinig natin yan, maniniwala ako, mga kapatid, na may gagawin yan at babalik kay Lord na mayroon gagawin sa ating mga buhay. Amen. So, ang ating pag-usapan ngayon, I think it's last Thursday. So, ito na yung pinaka-conclusion, mga kapatid, ng ating text at yung tema natin. So, ang ating tema is faith empowered by God's power, mga kapatid. Amen? Ano ibig sabihin ng faith empowered by God's power, mga kapatid? Alam niyo kung God's power, mga kapatid, is the gospel of God. It is the power of God to salvation, mga kapatid. Siya lang makapagligtas sa atin. At meron akong ikwento sa inyo, mga kapatid, na sabi niyan, meron isang dumalo sa gawain, mga kapatid, na nabago ng gospel. It's the power of God. Na ang matangkad na to at maitim, na ikinonfess niya kinausap niya yung kaibigan niya. Na ganito ang sinabi niya, I told dark man, one said to his friend, "Friend, I accept Jesus as my Savior several months ago. But I could never get very excited about my relationship. But ito nangyari, mga kapatid, years from now. Back maybe 2019 something, mga kapatid. Way back 2019. Sabi niya diyan, but I could never get very excited about my relationship with Him. I could stay interested in the Bible and my mind would wander whenever I tried to read it. I never really knew what it was to worship the Lord fully. And my prayer life was erratic. I really shared my faith because I was afraid they would reject me." Ito, mga kapatid, ang conversation ng dalawang magkaibigan. Because I am just a very fool. Also because I was a living life by my own strength and intellect, I almost never had victory over my fears, worries, insecurities, and temptation. And I don't know how to love others. But when the message of the Lord came into my life, I did nothing but to kneel down and surrender my life to Him, to Jesus. And my life has changed completely. I now have a great love for the things of God. I cannot get enough of the Bible, prayer and worship. And I know now how to love, to fellowship with others, Christian, and witness to those who are not believers. Now, I also have victory over the struggles and the stronghold of my life. What a great change has happened in my life since I accepted the gospel and filled with the Holy Spirit. If we, mga kapatid, want this type of transformation in our life, we must be willing to do what this tall dark man did. Amen. At sino ito, mga kapatid? Tall dark. Hindi siya handsome.
tall dark lang siya. Sabi nga niya, tall dark and never mind. Hindi ko na sinabing never mind kasi anak tayo ng Lord eh. We are not never mind anymore mga kapatid. To the Lord. We are special to the Lord. Because of His gospel mga kapatid. It's the power of God to the salvation mga kapatid. Amen? So, mapalad tayo mga kapatid dahil meron tayong Diyos na nagsakripisyo mga kapatid sa krus. At tandaan natin mga kapatid, if we accept God, if we accept Jesus, it's costly mga kapatid to become a Christian. It's costly to become a man of God, a son of God, a child of God mga kapatid. Bakit? Bakit costly mga kapatid? Hindi ito patungkol sa pera. Patungkol ito mga kapatid sa mga relationship natin sa pamilya natin, kaibigan natin mga kapatid, sa mga katrabaho natin, and even our future career mga kapatid. Maaari natin itong ipagpalit. Na mas piliin natin ang Diyos to serve Him. Kaya it costly. Hindi ito madali mga kapatid. Ang nagsasabing mabilis ang maging Kristiyano, hindi ko po iyon naranasan mga kapatid. Pero mahirap para sa akin mga kapatid, mahirap ang magiging anak ng Diyos. Walang madali mga kapatid. Dahil mawawala mo ang isa sa pamilya mo, relasyon mo sa pamilya mo, yung mga kaibigan mo, matatalik mong kaibigan, mawawala mo sila mga kapatid. They are criticizing you to follow Jesus. Sasabihin nila sa'yo, walang kwenta yan. Saan ka pa? Mga katrabaho mo, gumawa ka ng mabuti, ikaw pa rin ang masama. They are criticizing you to do what God wants you to do, mga kapatid. Mahirap. But apart from those mga kapatid criticizing, once Solomon said, trust in the Lord with all your heart. Do not lean. Do not depend on your understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path you to take. Yan ang ginawa mga kapatid, yung tall dark man. At yung tall dark man mga kapatid, walang iba kundi ang iyong masarapan. Isa ang iyong lingkod mga kapatid na binago ng gospel. Binago ng Diyos mga kapatid. Binago ng kanyang buhay. Sabi ko sa iyo mga kapatid, di madali. But I keep on praying to the Lord. Na malagpasan ko lahat. Minsan masakit. Pero pinanghawakan ko itong sinabi ni Solomon mga kapatid, that trust in the Lord with all your heart. Yan lang ang pinangahawakan ko mga dahil alam ko na hindi ko papabayaan ng Lord. Dahil hindi ko man yung will man niya ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Yung will man niya ang gusto kong gawin. To serve Him mga kapatid. Lately lang mga kapatid, inoferan ako ng pinagpalit ko ito mga kapatid na career. Kung pagdating sa pera lang mayaman ako. Kung tinanggap ko ito mga kapatid. May nag-offer sa akin na isama nila ako sa team nila bilang expert sa mga smelter, mga kapatid. Unang project ko sana, Egypt. Pupunta ko ng Egypt. After Egypt, punta ko ng Australia. Pero, kinansel ko yun mga kapatid. Dahil gusto ko si Lord. Gusto ko mag-serve kay Lord. Application ko sa Canada, mga kapatid, tinanggal ko yun. Kinansel ko yun. Mga kasamahan ko doon sila, masaya na sila doon. Yung kasama ko, palis na naman. Kinansel ko yun mga kapatid. Hindi ako mayaman, mahirap ako. Marami kong utang. Alam na mga kapatid yan mga kapatid. Marami kong utang. Isang man of God dito, sinisingil ako sa utang ko. Amen.
Pero sabi ko sana, kuya, bigyan mo ako next month. God will provide to pay my debt for you. Yun lang, mga kapatid. Kaya sabi ko mahirap. But sabi ni Solomon, mga kapatid, sabi ng Lord, trust in me, Lord, anak. Yun ang pinangawa ko mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your understanding. Sabi ng Lord. Kahit masakit, anong gawin nila sa'yo? Criticize ka. Trust to the Lord, mga kapatid. Hayaan mo sila. Version nila yun eh. Ang version ng Lord ang may importante sa ating buhay. Hindi yung version ng kabila, hindi yung version ng ibang tao. Ang importante mo, yung version ng Lord sa buhay mo, sa buhay ko. Yan ang importante sa ating mga buhay. Dahil yung version nila, hindi ka maligtas doon. Pero ang version ng Lord sa buhay mo, maliligtas ka. Sabi niya, in the Christ life, sabi niya, most of us are seeking some type of change. Change from sinful habit. Change from negative pattern. And change toward Christ-likeness. While the grace of the Lord is sufficient to work on our behalf, change truly begins with our choice to trust Him, to serve God, mga kapatid, to become a child of God, to become ang sermon mo is a matter of choice, mga kapatid. Kahit sabihin mo na tinawag ka ng Lord. Amen. Pero paano mangyari ang plano ng Lord sa iyo kung hindi mo siya pipiliin? Si Lord hindi siya namimilit, mga kapatid. It's a choice. Kung piliin mo to serve God, na mawala mo ang lahat, mga kapatid. Future career mo, future ng buhay mo. It's a choice. Our choices play a pivotal role in shaping our life, enabling us to embrace growth, overcome challenge, and experience the transformative power of God. It is a gospel, mga kapatid. Kung nais natin na maranasan to experience a transformative the power of God, choice. Choose to become towards Christ likeness, mga kapatid. Choose to serve God. Kapalit ang lahat, mga kapatid. Relasyon man yan, trabaho mo, future mo. Ang plano natin sa future natin, mga kapatid, marami tayong plano. Pero mayroong pinaka-the best na plano ng Lord sa atin. At hindi tayo pababayaan ng Lord. God will never leave us nor forsake us, mga kapatid. Amen. Bakit tayo tahimik? Masaya tayo, mga kapatid. Ako yun ang magagalak lang. Amen. Ako yun lang. Nagagalak lang ako, mga kapatid, dahil isa ako sa binago ng Lord sa papagitan ng kanyang mensahe, sa kanyang gospel. At alam ko na kung paano nagtrabaho ang buhay ko, sa ang Diyos ang buhay ko, mga kapatid. Alam ko na ganyan din ang mangyayari at higit pa sa inyong mga buhay. Mamili lang tayo. Kung pipiliin natin si God, si Lord, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Kung pipiliin natin ang kabila, hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating mga buhay. But isa lang ang masasabi ko, pag pinili natin ang Panginoong Diyos, meron itong buhay na walang hanggan. Kaya, mamili tayo, it's a matter of choice, mga kapatid. For I am not ashamed with the gospel. Hindi ko, mga kapatid, kinakaya ang gospel. As Apostle said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for anyone who believe. Ito na, mga kapatid. Anyone who believe. Hindi sinabi dito na kayo. Lahat. Hindi. Anyone lang, mga kapatid. Kung sino lang yung may niwala. For the Jews first and also for the Greek. At kailangan tuwagad ng pananampalataya. Sabi niya dyan, for it is the righteousness of God is revealed from faith to faith. Kasi written, the just
shall live by faith. Kailangan ito ng pananampalataya, mga kapatid, na hindi ito empowered, hindi ito nakasandal sa a human wisdom, a human power, mga kapatid. Kundi ang pananampalataya dapat natin empowered by the gospel of God, empowered with the power of God, mga kapatid. Kaya lang nais ng Lord. Dahil kung ang pananampalataya natin ay nakasandal lamang kung ano ang meron tayo, mga kapatid, sa mundo na to, sa kapangyarihan ay nakala natin na makapagligtas sa atin, sa kapangyarihan na nakala na makatulong sa atin, mga kapatid, mawawala tayo dyan. Pero kung i-angkla natin yung pananampalataya natin through the gospel of God, through the power of God, to salvation for anyone who believes, meron tayong buhay na walang hanggan. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So ang text natin, that your faith shall not be in the wisdom of men, but in the power of God. Bakit sabi niya hindi in wisdom of men? Bakit hindi niya sinabi sa in wisdom of men? Bakit sinabi niya in the power of God? Should be in the power of God. Hindi niya sinabi doon sa wisdom of men, mga kapatid. Dahil mawawala man yan. Ang wisdom of men, ano man ang meron yan, mawawala man, mga kapatid. But the power of God, ay hindi ito mawawala, mga kapatid. Ito yung magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang gospel, ang kanyang mensahe. Sino ang kanyang mensahe, mga kapatid? Is Jesus. Sabi ng Lord, is the way. I am the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Jesus is the gospel, mga kapatid. Jesus is the message from God. Basta makapagligtas lang sa atin. Sabi niya, everyone who believe, anyone who believe. Wala na, mga kapatid, diba? Wala ibang pangalan kung saan tayo maligtas, kundi Jesus Christ lang. Amen? Sinabi ng Acts, mga kapatid. Kaya dapat yung pananampalataya natin, nakaangkla ito sa mensahe ng Lord, the message of God, which is the gospel, which is Jesus Christ, mga kapatid. Wala nang iba. Huwag tayo maghanap kung ano mong ibang pangalan pa. Amen? Dahil si Apostle Paul, mga kapatid, kung sa galing lang, kung sa talino lang, matalino siya. Walang-wala tayo sa kanya. Pero anong pinili niya? He chose Jesus. Pinili na ang Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, brethren, when I came to you, did not come with excellent of its spirit of wisdom, declaring you the testimony of God. Kaya niyang gamitin yung wisdom niya, mga kapatid. Kaya niyang gamitin yung talino niya para ma-persuade na lang yung mga tao, papaniwala lang niya yung mga tao through his intellectual ability, mga kapatid. Pero anong sabi niya dyan? I determined not to know anything among you except Jesus Christ. Pinili niya ang Jesus Christ, mga kapatid. Pinili niya ang Diyos. Kung sa talino lang, pantalino si Apostle Paul. But anong sabi niya? I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified, na siya ang naipako. Nawa, ganun din tayo, mga kapatid, kay Apostle Paul. Na wala tayong ibang kinikilala kundi ang Kristo, kundi ang Panginoong Hesus. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Kaya niya, mga kapatid, mag-preach si Apostle Paul sa kanyang sariling katalinuhan. Kasi matalino siya. Kung sa panahon ngayon, siya yung theologian yan, baka doctorate pa yan siya. At makapangrihan pa siya. Kung hindi ka maniwala, baka may kalalagyan ka. Pero anong sinabi ng Apostle Paul? Pinili niya ang Panginoong Hesus. At pinili niya, mga kapatid, yung mapagharian siya ng Holy Spirit. Demonstration of the Spirit and of the power. Kasi kung sa wisdom niya lang, mga kapatid, wala man mangyayari. But in the wisdom of the Holy Spirit, mga kapatid, kahit kunting salita lang, marinig ng mga kapatid, mga sisiral mo, powerful yan. Dahil galing dun sa Holy Spirit ang kanyang mensahe, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, our choice hold tremendous power in shaping our Christian journey. Si Apostle Paul, mga kapatid, he chose kung ano yung gusto, kung ano yung ginamit niya. His intellectual ability or his wisdom or
the power of God, the gospel, mga kapatid. Jesus. Sabi niya, they enable us, sabi niya, our choice hold tremendous power in shaping our Christian journey. They enables us to embrace change, deepen our relationship with God, overcome temptation, and align ourselves with His purpose. If we choose Jesus, mga kapatid. As we intentionally make choices that reflect our commitment to follow Christ, transformation become a daily reality. God will work in and through our life, leading us towards genuine change in a life that reflects His glory. Christianity, mga kapatid, is a matter of choice. Mamili tayo kung ano yung gusto natin. Sarili natin na kakayahan or the power of God. This is the gospel, mga kapatid. Is Jesus. So I say, sabi niya, I say, let the Holy Spirit guide your life. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Pasakop tayo, mga kapatid, sa Holy Spirit. Pag-guide tayo ng Holy Spirit. Huwag tayo pasakop sa ating katawan, sa ating flesh. Sabi niya dyan na, I say, let the Holy Spirit guide your life. Kasi kung Holy Spirit ang mag-guide sa ating mga kapatid, sa ating mga buhay, sa yung mag-guide, sa yung mag-lead sa atin, wala tayong ibang kaalaman kundi ang ating Panginoon Jesus. Because He will lead us in all truth. He will guide us into all truth, mga kapatid. It's the Holy Spirit. In 1 Corinthians 2:12-16, sabi niya, now we have received that the Spirit of the world, not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that we have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. For then, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolish to him, nor can be known them because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. So our title, okay, choices that leads to change. Choices, mga kapatid, that leads to change. Mamili tayo. Our choice. Ano ang pipiliin natin, mga kapatid? Piliin ba natin na mamuhay tayo sa natural na buhay lang natin as a human in this world, or as a child of God, or as a servant of God, mga kapatid? Ang una, don't choose to live a natural life. In verse 13-14, mga kapatid. Piliin natin ang mamuhay na huwag na yung natural na buhay natin sa mundo na to. Meron tayong trabaho, meron tayong pera, amen, nandyan ang lahat, mga kapatid. But instead, sabi niya, we speak words given to us by Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truth. But, sabi niya, people who are not spiritual cannot receive this truth from God, Spirit. At ang sabi niya dyan, it is all sound foolish to them. Sa lahat, mga kapatid, na hindi spiritual, nabubuhay spiritual, at nabubuhay ka lang sa normal na buhay mo, natural na buhay mo sa mundo na to, ang katotohanan from God's Spirit is, sabi niya, it is all sound foolish to them. And they cannot understand. Dahil hindi ka spiritually equipped, hindi ka spiritually aware, mga kapatid. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Dahil hindi mo maintindihan, mga kapatid, ang patungkol sa spiritual life kung hindi ka spiritually equipped. Mga ibang
tao, sasabihin niya, baliw yata itong tao na to. Nagsalitang mag-isa. Kung saan na nagdadasal. Wala ibang ginagawa kundi nagbasa ng Bible. Hindi ka maintindihan mga kapatid, ang mga tao na hindi spiritual. Ang tao na hindi spiritual, mga kapatid, pag gumawa ka ng mabuti, masama ka. Sabi na, tsamtsa ka. Amen. Pero pagka spiritually ka, equip ka. Amen. Ayan, sabi niya, a natural person has only been born into the natural world. This means that they came into this world through physical birth, but they have never experienced a spiritual birth. In other words, they never been spiritually born again. A person who's never been born again may have received many admirable traits. Kinikilala ka mga kapatid kung nasa natural life ka lang, natural na buhay ka lang. Sabi niya, they may be witty, charming, cultured, moral, educated, and even religious. Pero kung hindi ka naborn again mga kapatid, walang-wala yan. But they are not spiritually equipped. But having been born only once, they are spiritually dead mga kapatid. Meron ka man dyan lahat, witty ka man, charming ka man, pogi ka, cultured ka man, moral. Maganda man ang moral mo sa mundo, educated ka, edukado ka, even religious ka, linggo-linggo ka nagsisimba, mga kapatid. But if you don't accept Jesus, if you don't know the gospel, mga kapatid, the true meaning of gospel, you are spiritually dead. The person who is spiritually dead has no personal relationship with Jesus. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Gaano ka man ka-fame dito sa mundo na to, gaano ka man kasikat, gaano ka man kayaman, gaano ka man ka-intellect, katalino. Kahit ikaw ang pinakamalinong attorney sa buong mundo, mga kapatid. If you have Jesus, if you don't know what is the meaning of the gospel, mga kapatid, sa buhay mo, you are dead spiritually. At wala kang relasyon sa Diyos, kay Jesus, mga kapatid. And sabi niya, no ability to understand and appreciate spiritual thing. Hindi mo yung maintindihan kahit gaano ka katalino. Hindi mo yung maintindihan. No ability to understand and appreciate spiritual thing. And no supernatural peace, joy, and purpose. Marami kang pera. Pupunta ka kung saan magandang lugar magpahinga. No, mga kapatid, hindi yung totoo. Wala ka pa rin kapayapaan. Maraming mayaman na nagpapakamatay. Maraming mayaman na ang hinahanap yung peace from God, mga kapatid. Meron akong napanood minsan, ang hinahanap niya, meron daw siyang hinahanap na gusto niya. Dahil hindi raw siya kontento sa kapayapaan na meron siya. Ano yung kapayapaan ng mga kapatid? The peace from God. Tayo, wala tayong pera. Ako, wala akong pera. Iwan ko lang sa inyo, baka mayaman kayo mga kapatid. Ako wala akong pera. But meron akong kapayapaan sa Panginoon, mga kapatid. Joy. Dahil alam ko na meron akong Kristo. Wala man akong pera, marami akong utang. But end of the day, I know na meron akong mansion doon kay Lord. Mga kapatid. Sa mundo na to, wala ako. They are criticizing me in this world. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Lord, well done, my good and faithful servant. Dito ka tumira sa mansyon na to. Sinong gusto yun, mga kapatid? Lahat, amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Number 2, sa choose and liberated by the Holy Spirit, not in this world. Marami, mga kapatid, alam natin sa labas sa mundo, napaka-liberated na. Amen? Pero ano nangyayari? Kaguluhan, gulo, suicide, rape, nandyan lahat ng klase ng liberal world, mga kapatid. But kung liberated tayo in the Holy Spirit, sabi niya, those who are spiritual can evaluate all things.
But they themselves cannot be evaluated by others. Hindi ka ma-evaluate ng iba, mga kapatid. If you are spiritually. For who can knows the Lord's thought? Who knows enough to teach Him? But we understand these things. Bakit, mga kapatid? Because for we have the mind of Christ. At ito ang hindi naintindihan ng mga nasa labas na tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, na meron tayong we have the mind of Christ. Ito yung wala sila. At ito yung pinakamagandang meron tayo. Sabi ko sa inyo, wala man tayong pera. Mahirap man tayo sa mata ng iba. Pero, ang sabi niya dyan, we have the mind of Christ. Kaya huwag tayo maging palalo, mga kapatid, sa mundo. Piliin natin maging palalo sa Holy Spirit. Dahil ibibigay sa atin ang lahat. I-open niya kung ano yung meron dun. Sa langit sa atin, mga kapatid. Ipapakita niya yan sa atin. At ibibigay niya sa atin. Hindi lang ipapakita, ibibigay niya sa atin. Sa'yo yan, sa akin yan, mga kapatid. Dahil yun yung trabaho ng Holy Spirit, mga kapatid. Dalhin tayo doon. I-guide tayo doon. I-guide tayo ng Holy Spirit. To know all truth, sabi niya. Lahat ng katotohanan, ibibigay sa'yo. Ipapaalam sa'yo. Galing doon. Sa kanan ng ating Ama. Sino nandun, mga kapatid? Jesus Christ. So piliin natin, mga kapatid, to be liberated in the Holy Spirit. Amen? Sabi niya, a spiritual person is not someone who is liberated by the Holy Spirit. The spiritual person is no longer chained to the chariot wheels of the world system and will forever be a puzzle to the world. Palaisipan ka, mga kapatid, sa mundo na to. If you are liberated by the Holy Spirit. Bakit? Kasi hindi ka maintindihan eh. Hindi mo nila alam kung ano yung nasa isip mo, kasi yung isip natin is yung isip ng ating Panginoong Hesus. Walang ibang iniisip, walang ibang dinideserve kundi to glorify our God, our Father. Amen? Sabi niya, because of the Holy Spirit, the value system of the spiritual man is operating correctly. He is set free from the bondage that has enslaved the thinking of the natural person. Na-free tayo, mga kapatid, doon sa yung isip ng natural na tao ko. Wala tayo doon. Sabi niya, this truth set the spiritual person free. And not only is a spiritual person free, but he also has new power in his life. At ano ang power na yun, mga kapatid? The power of God is the gospel to save us. Kaya sabi ko sa mga kapatid, it's a choice. It's a matter of choice, mga kapatid. Choices to lead a big change in our life. Number 3, sabi, choose to learn from the Holy Spirit. Bakit kailangan natin matuto, mga kapatid, sa Holy Spirit? Hindi tayo matuto kung sa labas. Dahil maraming matatalino sa labas, mga kapatid. Nandyan yung mga pinakamagaling na mga attorney, pinakamagaling na mathematician, pinakamagaling na physician, pinakamagaling na scientist. Nandyan siya sa labas. Pero bakit kailangan natin piliin to learn from the Holy Spirit? Mahalaga ba ito sa ating mga buhay, mga kapatid? Sabi niya dyan, when we tell you these things, we do not use words that comes from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit words to explain spiritual truth. Dahil hindi kayang i-explain, mga kapatid, hindi kayang ipaliwanag ang human wisdom, ang spiritually thing, mga kapatid. Spiritually matter, hindi niya kayang i-explain yan. Kaya kailangan natin na matuto. Kailangan natin to choose to learn from the Holy Spirit. Para maintindihan natin yung spiritually na mensahe, spiritual from God, mga kapatid, spiritual truth. At kaya natin itong ipaliwanag. Sinong gusto nito, mga kapatid?
ang mayroong katalinuhan galing sa Espiritu, galing kay Lord, through the Holy Spirit. Lahat tayo gusto, amen? At meron tayo nito, mga kapatid. Minsan hindi lang natin ito na we are not aware. Dahil minsan man na pinipili pa rin natin sa kabila. Hindi natin pinipili ang Lord. Hindi natin pinipili ang kanyang power, ang kanyang gospel, ang kanyang mensahe. This is Jesus, mga kapatid. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the way, sabi ng Lord. No one can skip Jesus, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kahit mayaman ka, kahit ikaw pinakamayaman sa buong mundo, hindi mo yun. You cannot escape Jesus. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Kahit mayaman ka, nandun yung bahay mo sa Mars, nandun ang bahay mo sa buwan. Sinasabi lang, kung mag-migrate daw sila sa Mars, yung mga mayaman. No, mga kapatid, you cannot escape Jesus. Judgment is coming. Lahat humarap sa Panginoong Diyos. Tao ka lang. Tao lang tayo. Mamili tayo kung ano gusto natin, mga kapatid. Eternal life o eternal wrath of God. Dalawa lang naman yan eh. Kaya mabilis mamili lang. Hindi multiple choice yan. Dalawa lang yan. Hindi tayo mahirapan. Nasa atin na yan, mga kapatid, kung ano pipiliin natin. Amen? Sabi niya dyan, we learn from the Bible that when people live supernatural life, they learn from the Holy Spirit. This Apostle Paul reminds us in the scripture above that the Holy Spirit gives direction and instruction to the Christian who desire to live supernatural life. His words are an echo of Jesus who once said in John 16:13, sabi niya, when the Spirit truth comes, He will guide you into all truth. Iyan ang sinasabi ko, mga kapatid. At biblical yan. Kaya yung mga sa labas, mga kapatid, na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Kristiyano na nabubuhay sa spiritual, mga kapatid, hindi na maintindihan yan. Masama ka. Ang masama, mga kapatid, ang mabuti dyan sa labas, pag spiritually, nabubuhay ka sa spiritual, mga kapatid, yung mabuti sa kanila, masama ka. Amen? Yung kanilang masama, yun ang mabuti sa kanila. Amen ba kayo doon? Dahil hindi ka nila maintindihan. Yan yung totoo, mga kapatid, na buhay. Sa labas yan. At yan ang pinakamasakit sa lahat. Ang gawin mong masama yung pinakamabuti sa lahat. Ano kaya yun? Ano nangyari yun? Amen? Sabi niya, how is the Lord challenge you to make a difference by activating choices that leads to change? Tanong to mga kapatid. The Lord, sabi niya, ask the Lord to fill with you His Spirit, Holy Spirit. Commit to obey Him completely. Confess to Him that you desire everything He has for you and be willing to repent all of your sin. Hindi lang isang beses tayo mag-repent, mga kapatid. Dapat araw-araw tayo mag-repent kay Lord. Mga iba kasi isang beses lang daw mag-repent, no, mga kapatid. Araw-araw tayo mag-repent kay Lord. Baka sabihin mo, Brad, nag-repent na ako nung araw. Nung tinanggap ko, nag-repent na ako nung. Tama na yun. No, mga kapatid. Dapat yan araw-araw tayo mag-repent kay Lord. Humingi ng kapatawaran kay Lord araw-araw, mga kapatid. Sabi niya, finally, willingly receive all God has for you. Gusto niyo ba, mga kapatid? Amen? Tahimik tayo lahat, ah. Amen. Amen? Mahaba na ba? Lapit na. Jesus said, sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kaya kailangan natin mamili, mga kapatid. Piliin ba natin spiritual life or natural life na lang? Yung normal na buhay na lang sa mundo, mga kapatid. Anong gusto nating buhay? It's a matter of choice, mga kapatid, to serve the Lord.
It's a matter of choice to become a Christian. It's a matter of choice, mga kapatid, to become a son of God. Piliin mo lang. Sabi niya, if you receive, believe in Jesus, you have the right to become a child of God. Choices mo yun. Kung piliin mo siya, you have the right to become a child of God. Pero kung hindi, tapos tayo. Amen. Meron akong ipapakita sa mga kapatid na video kung paano tayo manampalataya kay Lord. Amen. Short lang man to. Mga siguro isang oras lang to. Nag-play ba to? Ano to? Tingnan natin kung yung paano yung pananampalataya mga kapatid itong paano natin i-angkla yung pananampalataya ng kay Lord. Amen. Ganyan siya. Ganyan tayo. Minsan wala tayong pag-asa. Walang news, walang sangka. Pero sabi niya, Lord help me. Along his journey, mga kapatid, kinikilala ng Diyos. Lord, help me. Hindi niya alam kung saan patungo. Anong binigay ng Lord? Kabayo. Ano nangyari? Wala na naman. Wala naman tayong pera. Amen? Wala tayong pagkain. Sabi niya, Lord, help me. Nangkin naman. Meron tayong pagkain, mga kapatid, may pera tayo. Thank you, Lord. Thank you, my Lord. Wala na naman. Mag-usa naman tayo ng trabaho. Wala tayo ng overtime. Ano nangyari? Sumuko na ba tayo, mga kapatid? Meron siyang nakita. Napansin niyo ba? Nilapitan niya ba yung dalawa? Hindi, no? Tingnan natin. Ano to? Mayaman to, mga kapatid. At normal na buhay. Ito, mahirap. Ako yan. Tayo yan. Ngayon, yung mayaman. Anong sabi ng Lord? Jump. Patuloy ka na. Sabi niya, trust me. Yung Lord sabi niya, trust me, anak. Anong ginawa niya? Bumalik. Jump, my son. No, I cannot. Anong gagawin niya, mga kapatid? Trust me, my son. The Lord said, bumalik. Ganyan tayo, mga kapatid. Babalik tayo. Jump, sabi ng Lord. Yes, Lord, I trust you. Ano nangyari? Nandun siya sa kamay ng Lord, mga kapatid. Na-inspire ako dito sa mensahe na to. Hindi niya alam kung anong patutunguhan niya. Tumalon. Sabi niya, and Jesus answered them, truly I say unto you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done. So to God be the glory. Amen. Amen. Doon nagtapos, mga kapatid. Nawa, meron tayong nakuha na maiwi natin yung mensahe ng Lord. Amen. Kahit ako na lang yung mahirap doon. Okay na ako doon. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Ang sabi ng Bible, mga kapatid,
sa 2 Peter 3. Sabi niya, do not overlook this one fact. Ano itong one fact na tumagatid? Katotohanan. Sabi niya, beloved, what with the Lord one day is as 1,000 years. And 1,000 years as one day to the Lord, mga kapatid. At alam natin na we are now in the last days, mga kapatid. Kung aware tayo sa labas, maraming nabago na, magandang buhay. But the Lord said, the Lord is not restored to fulfill His promise sa kanyang mga anak, mga kapatid. Ikaw at ako, the Lord is not slow to fulfill His promise. Our Lord is faithful and just, mga kapatid, sa ating mga buhay. Ngayong gabi, mga kapatid, choose. Malaya tayo na pumili kung saan po tayo. Kay Lord tayo o sa mundo tayo. It's a matter of choice, mga kapatid, to serve God. It's a matter of choice to become a child of God. Sabi ng iba, mga kapatid, ang Lord, hindi yan tinutupad ang mga pangako niya, but wrong, mga kapatid. Kung nananangin tayo at na-delay, mga kapatid, yung panalangin natin, sabi ng iba, as some count His slowness, but His patience towards you, not wishing that any should perish. Ang nais ng Lord, mga kapatid, sa ating mga buhay, lahat, ikaw at ako, ang nais ng Lord, hindi tayo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niya na maligtas po tayo, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya na, but that all should reach repentance. Kailangan natin, mga kapatid, na mag-repent kay Lord. Dahil ang nais ng Lord sa atin ay gusto niya ay maligtas po tayo. Ayaw ng Lord, ikaw at ako na mapunta tayo doon sa eternal wrath. Ang nais ng Lord, mga kapatid, ay mapasama tayo sa kanyang pagligtas. At meron tayong kailangan gawin. Kailangan po natin ang mag-repent. Repent to the Lord, mga kapatid. For the day of the Lord will come like a thief. Kailangan natin, mga kapatid, na mag-repent dahil hindi natin alam kung kailan pumunta ng Diyos. Pass away with a roar, and the heavenly bodies will burn up in the soul and the earth and the works that are done, and it will be exposed. Amen. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po, Panginoon. Teach us, O God, hallelujah, to be a humble. Teach us, Lord God, na marunong, Lord, na surrender sa iyo, Panginoon Diyos. Turuan mo kami, Lord God, na lumapit sa iyo, Panginoon Diyos, sa katuhanan. Turuan mo kami, Lord God, bigyan mo kami ng puso, Lord, na willing na surrender sa iyo ang lahat, Panginoon Diyos. Puso, Lord, na marunong ang pakumbaba, Panginoon. Willing, Lord, na ilapit sa iyo anuman ang meron kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray the Holy Spirit, Lord, na patuloy, O God, na humipo sa aming mga puso, Panginoon. Isang patuloy, Lord, na magturo sa amin sa gabi ito, Lord, na ma-encounter ka namin, Lord, ka ng totohanan, Panginoon. Lord, nangusap ka sa aming mga buhay, O God. Nais namin, Lord God, na sa gabi ito,
Baguhin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Nais namin, Lord God, na sa gabing ito, magsimula kami, Panginoong Diyos, sa buhay na meron kami, Lord. At turuan mo kami, Panginoon, kung paano kami mamili, Lord. Sa mga nais mo, sa aming mga buhay, Panginoon. I pray, Lord God, in the Holy Spirit, Lord, na i-reveal sa amin, Panginoon, kung ano ang nais mo sa buhay namin at sa mga pagkatao namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabi ng Lord, sa kanyang salita, mga kapatid, hallelujah. Kung tayo po ay babalik sa kanya ng katotohanan, piliin natin siya, mga kapatid, na siya ang magkwento sa buhay natin. Siya ang magbigay sa ating mga buhay. Ang sabi niya sa kanyang salita ay, then I will sprinkle clean water on you. Kaya mga kapatid, napakahalaga na choose wisely. Piliin natin si Lord, mga kapatid. At ang sabi niya, and you will be clean. I will cleanse you from your filthiness and from all your idols. Kailangan po, mga kapatid, na kung pipiliin natin siya, sabi niya, I will cleanse you from all your filthiness. At yan ang Diyos natin, mga kapatid. At ayaw na tayo na hindi maligtas. Ang nais ng Lord sa atin, maligtas tayo po lahat, mga kapatid. Amen. Kaya po, kung ano man yung nasa puso natin, mahalin po ang mga kapatid na hindi natin ito kayang bitawan ngayong gabi. Ask the Lord to speak to Jesus, mga kapatid. Hallelujah. And ask the wisdom of the Holy Spirit. The knowledge of the Holy Spirit, kapatid, na turuan po tayo. May surrender o ano meron sa ating mga puso, mga kapatid, na hindi natin ito bitawan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At ang sabi ng Lord, mga kapatid, I will give you a new heart. Kung tayo, mga kapatid, totoong magbalik sa Kanya. Hallelujah. Sabi na, I will give you a new heart. And I will put a new spirit within you. Within you. Ang sabi ng Lord, in your heart. Your heart in my heart, mga kapatid. Ilalagay ng Lord ang kanyang spirito. Tayo na parang makasunod tayo sa Kanya. Maintindihan natin ang buhay natin. At sumuko tayo ng buhay sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin, mga kapatid, kinasal ng puso natin dahil si Lord nangusap po sa atin ngayong gabi, mga kapatid. Mabuti ang Diyos sa iyo at sa akin. Hallelujah. Sa atin na lang, mga kapatid, kung piliin natin siya. Dahil alam ko, mga kapatid, hallelujah, kung hindi mo siya pipiliin, siya lang ang pupuntahan natin. Ngunit kung piliin natin siya, mga kapatid, 100%, meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi niya, I will take away the stony heart out of your flesh. Nangako ng Lord, mga kapatid, kung babalik tayo sa Kanya, if we repent, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, sabi niya, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Ang heart of flesh, mga kapatid, na willing na sumunod, willing na mag-surrender kay Lord, mga kapatid, willing na magpakumbaba, willing na magturuan. Amen. Hallelujah. At yan ang nais ng Lord na puso na meron tayo, mga kapatid. At yan ang ating hingin ngayong gabi kay Lord na ibigay sa atin ang heart of flesh and remove our stony heart, mga kapatid, na hindi ito matuturuan. Our stubborn heart, Lord, tanggalin mo lahat ito, mga Lord. Hallelujah. Tanggalin mo itong Panginoon, ang aming mga stubborn heart, ay mga stone heart, Lord. And Lord, I pray, O God, to replace this heart with the heart of flesh, Lord, na marunong, Panginoon Diyos, na magpagpupawa sa iyo, Lord God, na marunong, Lord, na sumuko sa iyo, Panginoon, na marunong, Lord, na hindi kaya, Lord God, kung anong meron kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. To glorify you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Turuan mo kami, O God. Hallelujah. Na sumunod sa iyo, Panginoon.
Mga kapatid, ang sabi ng Lord, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statue. Amen? Hallelujah. Ito ang inisir natin mga kapatid kay Lord. Speak to Jesus mga kapatid. Hallelujah. Ang Lord kumakatok sa iyong puso at sa aking puso mga kapatid. Buksan mo ang puso mo. Huwag mong tigasan ang puso mo mga kapatid. Ngayong gabi, ask the Lord to change your life, to change our life, to change our direction mga kapatid. At ask the Lord to fill us with His Spirit, with the Holy Spirit mga kapatid. That the Spirit will lead us into all truth. Turuan tayo mga kapatid kung paano mamuhay ng totohanan sa harapan ng Diyos mga kapatid. At dyan po ang nais ng Lord sa atin ngayong gabi. Ang mabago tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah Lord God. Maraming salamat po Panginoon. Patuloy Lord God. Naturuan mo kami Lord God sa mga nais mo sa buhay namin Panginoon. Patuloy Lord na ibigay mo sa amin Lord God ang wisdom Lord and knowledge of Jesus. To discern Lord what you want us to do Panginoon. Kung ano ang nais mo sa aming buhay, Panginoon Diyos. Give us, Lord, the Holy Spirit, the servant of the Holy Spirit, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon Jesus. Hallelujah. Kailangan ka namin, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang sabi niya na, and you will keep my judgment and do them. Yan ang sabi ng Lord, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong tigasahan ang puso mo, kapatid. Huwag natin tigasahan ang puso natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa pagtuturo mo sa amin ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, it's a matter of choice. Dahil sabi ng Lord, whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven. Mamili ka, kapatid. Mamili tayo. Ano gusto natin? I-deny tayo ng Lord sa harapan ng kanyang Ama? O tanggapin tayo, papasukin tayo sa kanyang kaharian? It's your choice, kapatid. Hindi kayo tinimiktahan, hindi kayo tinatakot. But the Lord said in His Word, whoever denies me before men. Ngayon gabi, kapatid, God is talking to you. God is knocking on your heart. Hallelujah, Jesus. Ang sabi niya, whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Kailangan ka namin, Panginoon. Don't deny us, O God, in front of the Father, Panginoon. We pray, Jesus. Patuloy mo kami, Lord God, na linisin, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord God, na gabayan at pagbabayan ng Banal Espiritu, Lord. Hindi man namin maintindihan ang lahat, Panginoong Diyos. Ang lakarin namin sa buhay na nanampalataya. But I pray, O God, that the Holy Spirit, Lord, ang siyang magbukas sa amin, aming mga pangunawa, Panginoon, at ipaunawa sa amin, Panginoon Diyos, kung ano ang nais mo sa buhay namin. Turuan mo kami, Lord God, na mamili kung ano ang buhay. At Lord, maliwanag na, Panginoong Diyos, mga kapatid, maliwanag na ang sinabi ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Yesus, mga kapatid. Nasa atin na lang kung tanggapin natin siya o hindi, mga kapatid. Mamili tayo. It's a matter of choice, mga kapatid, ngayong gabi. Huwag kang papayag na lalabas ka sa pintuan na ito, mga kapatid, na hindi mo matanggap ang Panginoong Yesus. Dahil hindi siya papayag, mga kapatid, na hindi ka tayo maligtas. Ikaw at ako, hindi siya papayag na hindi tayo makarating sa kanyang kaharian, mga kapatid. Dahil ang nais ng Lord, kung saan siya nakatira, doon tayo. Yan po ang pangako na, mga kapatid. Kaya sabi niya, I will go and prepare a place for you and me. Yan ang sinabi ng Lord, mga kapatid. Ang sabi ng Lord, believe in God and believe also in me. Yan ang sabi ng Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
kapatid, huwag yung isipin ang mga criticism sa buhay. Huwag yung isipin ang mga kahirapan sa buhay, mga kapatid. Dahil isa lang ang alam ko sa mga criticism, isa lang ang alam ko, mga kapatid, sa mga kahirapan sa buhay. Hallelujah, mga sakit karamdaman sa mga kapatid. Meron tayong Jesus, mga kapatid. Who redeemed us, mga kapatid. Meron tayong Jesus, mga kapatid, na tumapos ang lahat. Sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, siya yung nagsabing, it is finished, anak. Hallelujah. Ay salamat ko, mga kapatid, pag tinanggap natin ang Panginoon Jesus, mayroon tayong buhay na wala hanggan. Pag hindi ka mapapahiya sa kahit sinuman, mga kapatid, yan po ang tandaan natin. Hallelujah. Amang dakila, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa pagtuturo mo sa amin, Panginoong Diyos, maraming salamat. Holy Spirit, Panginoong Jesus, huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Hindi man po kami mga karapat dapat, O Lord. But we do believe, Lord, and by faith, O God, nakasama kami, Panginoong Diyos, sa mga elect, Panginoon. You have chosen us, Lord, to serve you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, desire, talk to Jesus, speak to Jesus, mga kapatid, speak to our Lord Jesus. Ngayong gabi, hallelujah. Lord God, maraming salamat. Baguhin mo, Lord, ang mga buhay, Panginoon. At Lord, alam mo, Lord God, na meron kang gagawin sa bawat buhay. We declare, Lord God, the victory sa bawat buhay, Panginoong Diyos. Ngayong gabi, Lord. Alam namin, Lord God, na pagkatapos ng gawain mo, Lord God, aming mga buhay, ay binago mo na, Panginoon. At kami, Lord God, ay anak mo na, Panginoong Diyos, ng katotohanan. At makalakad na kami, Lord God, ng katotohanan sa aming pananampalataya, Panginoon. Sapat na, Lord God, ang pagtuturo mo sa amin. Sapat na, Lord God, ang pinakamensahe mo, Lord God. Sapat na ang salita mo, Panginoong Diyos. Turuan mo lamang kami, Panginoong Diyos, na ipamuhay, Panginoon. Turuan mo lamang, Lord, kami, Panginoon, na magkaroon kami, Lord God, ng discernment, Lord, kung ano ang nais mo sa buhay namin. And let the Holy Spirit, Lord, will guide us, Panginoon Diyos, will teach us, O Lord. Hallelujah. You will convict us, O Lord God, sa bawat desisyon na gagawin namin, kung ito man ay nakakalugod sa iyo o hindi, Panginoon. Mga kapatid, choose, mga kapatid. Choose Jesus. Choose the gospel. Choose the message. The gospel, mga kapatid, is Jesus Christ. The Lord said, I am the way, the truth, and the life. No one can escape Jesus, mga kapatid. Tandaan po natin ito. No one can escape Jesus. Palaisipan ang lahat, mga kapatid. Tanong ng karamihan, who is Jesus? Sa mga mangmang, mga kapatid, tanong nila yan. But tayo, mga kapatid, who is Jesus? He is our Savior, mga kapatid. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos. Dalangin mo, Lord. Hallelujah. Napatuloy, Lord God, na bigyan mo kami ng malakasan, Panginoon. Na may pamuhay namin, Lord God, ang iyong mga salita. Bigyan mo kami, Lord God, ng tamang pagtuturo, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, na mayroong desire, Lord, to serve you, Jesus. Tulungan mo kami, Lord God, na may panguhay, Lord God, ang masalita mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, mga kapatid. Walk by faith, not by sight, mga kapatid. Choose to serve the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat.
Alam namin, Lord God, na ngayong gabi mayroon ka ng sinawalan sa aming buhay. At binago mo na kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. At hindi na kami na pamumuhay sa dati namin pamumuhay, Panginoong Diyos. Tapos, Lord, ikaw na ang makita sa aming mga buhay. We pray, Lord God, your heart, your compassionate heart, your affection, Lord God, na siyang makita sa aming buhay, Panginoon, buo namin pagkatao. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Habang dakila, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Pinabalik namin siya ang mga pinakamas patuloy. Pasalamat. Sangal lang naman ng anak. Ang napalimang spirito. Mga kapatid, choose wisely. Choose to serve God. At lumakan tayo. Nagsama ang mga spirito, pagtutulong ng spirito. Kasama ang Panginoong Isus. To serve Him. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo mo'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. At purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa gabi ito, mga kapatid, i-claim po namin ang victory, mga kapatid, na tayo ay nagtagumpay na, mga kapatid. Sa gabi ito, mga kapatid, ay ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin na mamumuno sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Mga kapatid, gusto po ba natin ng victorious life, mga kapatid? Gusto ba natin magkaroon ng successful life? Accept Jesus, mga kapatid. Focus to Jesus. Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Hallelujah. Walang ibang katotohanan, hindi ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Our Father in heaven, Lord, ikaw ang makapagyarihan sa lahat, Panginoon Lord God. At Lord, sa gabi ito, Panginoon Lord God, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng pagbuhos mo ng grasya, Panginoon Lord God, sa lahat ng mga kaluluwa na inilagang mo, Panginoon Lord God, sa iyong tahanan, Panginoon. Lord, ikaw ang Panginoon Lord God, ang siyang karapat-dapat na mag-welcome, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Ikaw lamang, Panginoon Lord, ang karapat-dapat na tumanggap sa amin. At wala nang iba, Panginoon Lord God, at pinapakubayan namin, Panginoon Lord, ang lahat ng ito, Panginoon Lord God, na ikaw lamang, Panginoon Lord God, ang aming Diyos, ang Diyos na aming sasambahin magpakailanman, Panginoon Lord God. At salamat, Panginoon Lord God, sa gabi ito, O God. Alam namin, Panginoon Lord, na tatagumpayan na, Panginoon Lord God, ang nilagang mo, Panginoon Lord God, sa gabi ito, Panginoon Lord God. At alam namin, Panginoon Lord, na iyong banal na Espiritu, ang siyang namumuno, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Lord, patuloy kami, Panginoon Lord God, na nagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon Lord God, at ang lahat ng ito, Panginoon Lord God, dahil sa iyo, Panginoon Lord God. Walang iba ang nais ng bawat isa, Panginoon Lord God, kundi magkaroon pa, Panginoon God, at puri na pagkilala sa iyo, Panginoon Lord. Lord, kaya ako lamang, Panginoon Lord God, natulungan mo kami, Panginoon Lord God, bigyan mo kami, Panginoon, ng taong wisdom, Panginoon Lord God, na ikaw ang siyang mag-hari, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Purihin ka, Panginoon Lord God, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ng kapangyarihan, Panginoon. Kami, Panginoon Lord God, ay nagtitiwala sa iyo, God, na hindi mo kami hahayaan, Panginoon Lord God, na mahilagang ang buhay sa mundo ito, Panginoon Lord God. Mahilagang namin, Panginoon Lord God, ang aming buhay, Panginoon Lord, na magservisyo sa iyo, Panginoon Lord God. Ikaw lamang, Panginoon Lord, ang aming sasabahin. Ikaw lamang, Panginoon Lord God,
sa aming bibigyan ng papuri, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang Diyos na nagbigay buhay sa amin, Panginoon Lord God. Purihin ka, Panginoon Lord God, at ang lahat ng ito, Panginoon Lord, ay tinataas namin, Panginoon, sa iyong pangalan, na may kasamang victorious, Panginoon Lord, sa gabi ito, Panginoon Lord God, sa pamumuno ng iyong banal na Espiritu sa apat na sulok ng panambahan nito, Panginoon Lord God. Purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon Lord God, ay pinagpapasalamat namin sa iyo, O God. Wala nang iba, Panginoon Lord God. Ikaw ang Diyos bukas, magpakailanman, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang Alpha and Omega, Panginoon Lord God. Muli, Panginoon Lord, ang lahat ng ito, Panginoon Lord, ay tinataas namin sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. 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 Hallelujah tayo mga kapatid. Hallelujah. Pasating ka ng kamay. Amen. Hallelujah. Now, may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. Amen. Umayo tayo mga kapatid. Dalang kapayapaan ng ating Diyos. Pagtutulong ng Espiritu. Yes, we pray. Amen. Hallelujah.